Oh, anyway, alisin natin 'to. Ngayon naman ito, si Inday Sara Duterte natatakot daw. Kabado daw si Inday Sara Duterte. Ewan ko kung sino ho ang maniniwala dito. Oh, natatakot daw ang Vice Presidente, mga kababayan. Bakit? Kasi daw dito may takot ako para sa kanya kay FPRRD, 'no, na ibalik siya sa Pilipinas. "Wag kang matakot madam, malabo naman 'yan." 'Di ba? "Wag kang matakot madam, malabo naman 'yan." 'No? May takot ako para kay dating presidente, kay Duterte na ibalik siya sa Pilipinas. Dahil nakita naman natin kung ano yung kapasidad ng kanyang mga kalaban. Eh, ano, mahihirap na tao yung mga kalaban ni dating Pangulong Duterte, Mahihirap na tao yung mga nagreklamo, nag, nagkaso sa kanya sa ICC, 'di ba? Oh, at yung mga, testigo, mga kababayan, sila Las Cañas, sila Mato-Bato, ang tagal mga nagtago nun. Bakit? Natatakot sila dun sa kanilang buhay, 'di ba? Yun ba yung inyong katatakutan? Yung maliliit na tao na naglakas ng loob na kasuhan, si dating Pangulong Duterte sa ICC, 'di ba? Madam, hindi po gobyerno, hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang nagkaso. Kasama po nung mga nagkaso ang dating senador na si Trillanes. 'Di ho ba? Yung maliliit na tao, yung kalaban ninyo, 'no, na ang sinasabi nila, naperwisyo, na ang sinasabi nila nawalan ng karapatan yung kanilang mahal sa buhay, 'no, na ang kinahantungan ho, sementeryo. Hmm, yun po yung mga kalaban niyo diyaan sa kaso na yan. Pero sasabihin niyo mag-aalaninoy, Diyos ko naman. Mas kinakabahan pa po ako diyan sa inyong mga pahayag, Kasi si ano pangalan nito, si Salvador Panelo, laging binabanggit ni Panelo, mga kababayan, ang kamatayan ni dating Pangulong Duterte ay ang magsisilbing, pagkakaluklok ng pagiging presidente ni Inday Sara Duterte. Sila ho puro gano'n, 'no? Sila ho puro kamatayan ng dating Pangulong Duterte ang lumalabas sa kanilang bibig. Minsan kinakabahan ako, bakit? Baka may mga plano 'to kay dating Pangulong Duterte, 'di ba? Mapapaisip ka na lang, ano ba, hoy, bakit puro ganyan yung sinasabi ninyo? Na mamamatay, matetegi, may papatay. No, mapapaisip, hindi kaya baka kasi eto, tsismis lang naman ho 'to dati, mga kababayan, at hindi po napatunayan, 'no? Dati meron pong ibang side na lumabas doon sa pagkamatay ni Ninoy Aquino, na ang sabi, mga kamag-anak niyan ang yumari sa kanila, ganito, ganyan, bla, bla, bla. Baka gano'n pa. Kasi sila ho, mga kababayan, paulit-ulit, ang kamatayan ni dating Pangulong Duterte ang magsisilbi o magluluklok kay Inday Sara Duterte para maging presidente, bla, bla, bla. Lahat sila gano'n. Oh, mapapaisip talaga tayo, hala, ano ba gagawin nila kay dating Pangulo? Gagawin nilang ano, sakripisyo, 'di ba? Gagawin nilang sakripisyo kaya gano'n yung ano. Ang naiintindihan ko yung kinalalagyan ng dating pangulo ngayon, gamit na gamit nung mga PDP, yung pagkakakulong, 'no? Pero wag naman sanang umabot sa punto, yung iniisip ko, 'no, na dahil kayo paulit-ulit mamamatay ang dating pangulo, isasakripisyo. Wag naman sana ho, 'no, na umabot sa gano'n. Hmm. 'Di ba, tuloy ko, may takot ako para sa kanya na ibalik siya sa Pilipinas dahil nakita naman natin kung ano yung kapasidad ng kanyang kalaban. Alam namin yung kapasidad nung kalaban o kumakalaban kay Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba nga, mga kababayan, sila ang kumakalaban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano yung mga pinaglalabas nila? Video, yung video ho, mga kababayan, na ano,
Si Pangulong Bongbong Marcos daw yun, bumabatak daw. Eh, ang layo-layo. O ngayon, yung binag, 'di ba, eh, bigla na lang nakisali sa pulitika, biglang political vlogger na din. Oh, meron sinabi, merong hawak na USB, hanggang ngayon ho hindi linalabas yung USB-ng sinasabi, mga bossing, 'di ba? Ngayon, merong mga nagpapaalala, oh, kagaya nung si ano pangalan nun? Nakalimutan ko pangalan nung isang vlogger, eh, yung si Rocky, 'no? Meron siyang pagpapaalala na inilabas patungkol po dun sa pagpapadala ng mga ano, ng mga OFW. Aba, hindi daw totoo. Kasi gusto nilang paniwalain yung mga OFW na kumbaga matuloy yung kanilang sinasabi na bawal magpadala o wag silang magpadala, 'di ho ba? Oh, yaan yung mga kalaban at 'yan ang mga kumakalaban kay Pangulong Bongbong Marcos. At ang kumakalaban o ang kalaban ng dating pangulo dito sa laban na ito, ay yung maliliit nating mga kababayan na ang sinasabi nila na pinsala kami, ano, namatayan kami. Oh, yung mga kumakalaban din na tumitestigo laban sa kanila ang tatagal hong nagtago. Las Cañas, Matobato, o sino pa? Baka si Garma kalaban din nila yun. Oh, they can easily assassinate, naku po. Mas okey diyan na lang talaga ang dating Pangulong Duterte. Mas okey na mag-i-stay ng 8 taon diyan ang dating pangulo dahil nakakatakot ho itong mga ganitong mga pahayag, eh, 'no? They can easily assassinate a person on the airport at sinasabi ko sa kanya 'yun. Malaninoy, ano po? Pero ang kanyang paninindigan na gusto niya talagang umuwi sa Davao City, you cannot shake it out of him. Hmm, malabo po lahat. Imposible po lahat, 'no? Yung pag-uwi, sabi nga po, mismo sabi na ni Vice Presidente, imposibleng makauwi, 'no? Tatagal ng 8 taon. Eh, dapat ang gawin ninyo diyan, mag-request kayo, speedy trial, 'no? Pabilisin natin. Yung sabihin niyo lang, "Eto tuturuan ko pa kayo, eh, mga lawyer naman kayo diyan." Sabihin niyo, "Humihingi po kami ng humihingi po kami na pagbigyan ang aming hiling." Na gawing, imbis na 6 na buwan ang pagitan kada hearing, eh, gawing 1 buwan na lang po. Siyempre ilalagay niyo kung ano reason niyo kung ba't kayo humingi. Dahil na din po doon sa, kalagayan ng aming kliyente. Oh, matanda na po siya para kung sakali na acquitted siya, ay ma-enjoy pa naman niya yung kanyang natitirang buhay. Gano'n! Kayo lawyer kayo kung ano-ano pinag-aatupag niyo. Ang sasabihin niyo, eh, mag-rally, mag-rally, mag-rally. O walang maitutulong yung rally, hindi makakauwi ang dating pangulo sa kaka-rally ninyo. Sasabihin lang nung ICC, hindi uso sa'min ang audience impact at hindi kasama sa amin ang audience impact. 'Di ba?